Jandy's point of view. Mahal naman, hindi mo naman kailangang umalis eh. Kung ang iniisip mo ay ang kahirapan, ginagawan ko naman ng paraan ah. Pati gabi ginagawa ko na ring araw para lang makapagtrabaho. Kulang na lang ay lumuhod si Vincent nang sabihin kong buo na ang aking pasya na sumama kay Tita Riza sa Spain para doon magtrabaho. Iyon na nga ang problema, Vincent eh. Masyado mo nang pinapagod ang sarili mo. Pinagsasabay mo ang pag-aaral at pagtatrabaho. Naawa na ako sa'yo. Kaya sana naman, huwag mo na akong pigilan at pahirapan pa. Para sa atin din naman to eh. Kapag nasa ibang bansa na ako, maiiba ng pamumuhay natin. Malaki nang kikitain ko't hindi mo na kailangan pang magtrabaho sa gabi. Mahabang paliwanag ko sa kanya. Kitang-kita ko ang lungkot at matinding pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Pero desidido na talaga akong umalis at makipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil tama nga sila nanay, hindi kami mapapakain lang ng aming pagmamahal. Heto nga't nakikitira pa rin kami dito sa kanyang pamilya. Pinayagan lang kaming magsama ng aming mga magulang, pero hindi sila pumayag na bumukod kami. Lalo na't ipinagpapatuloy pa ni Vincent ang kanyang pag-aaral. Nag-iisang anak lamang si Vincent, kaya ang gusto sana ng kanyang ina ay makatapos siya ng pag-aaral, na pareho naman naming sinang-ayunan ni Vincent. Mabait din naman ang kanyang ina. Wala akong masasabi. Nakikita ko rin na mahal nila ang aming anak. Marami na rin siyang naituro sa akin at sobra ko yung ipinagpapasalamat. Kaya minsan, hindi ko rin maiwasang makaramdam ng hiya. Pakiramdam ko ay kasalanan ko kung bakit muntikan nang masira ang buhay ni Vincent. Kung hindi lang sana kami naging mapasukay, hindi ako mabubuntis ng maaga at hindi ko madidisappoint sila nanay. Hindi sana ako mapapahinto sa aking pag-aaral. Pero wala na. Narito na't hindi ko na rin naman pinagsisisihan na pinanindigan ko ang pagbubuntis ko. Dahil ngayon, meron na kaming munting anghel na nagbibigay lakas sa amin ni Vincent na siyang nagpapatibay ng aming pagmamahalan. Hindi mo responsibilidad ang trabaho, Jandy. Ang dapat mong gawin dito ka sa bahay, kasama yung anak natin. At ako ang magtatrabaho dahil ako ang padre de pamilya. Walang problema sa akin kahit magtrabaho ako na magtrabaho. At paano kapag umalis ka? Paano na kami ni Jeya? Paano ng anak natin, ha? Kaya mong mapalayo sa amin? Puno ng hinanakit ang kanyang boses. Nahihirapan ko namang sinulyapan ng 1 taong gulang na anak naming si Jeya. Buhat-buhat to ng kanyang lola Vicky. Nakangati pa ito habang nakatingin sa amin. Hindi naman ako magtatagal doon, mahal. Hindi na rin ako pwedeng mag-back out doon dahil naka-oo na si tita sa amo niya. Hinawakan ko ang 2 pisngi niya at marahang pinunasan ng luha doon. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat, ang makitang umiiyak ang aking mahal. Pero ano bang magagawa ko? Gusto ko lang naman na makatulong din. Babalik ako, ha? At pagbalik ko, hindi na tayo magkakahiwalay pa. Tumingkayad ako upang gawaran siya ng mabilis na halik sa labi. Pagkuhan ay si Jeya naman ang aking nilapitan. Mahigpit ko itong niyakap bago hinalikan sa pisngi. Mama, kayo na pong bahala kay Jeya. Promise po hindi ako magtatagal. Ako nang bahala, Jandy. Basta't ipangako mong mag-iingat ka doon, ha? Tugon ni Mama na ikinatango ko. Nang muli kong balingan si Vincent, ay hindi na siya sa akin nakatingin. Nakakuyom ang mga kamay nito at bagamat matigas ang ekspresyon ng mukha ay patuloy pa rin ang pag-agos ng luha sa makinis nitong pisngi. Gustuhin ko man siyang lapitang muli para yakapin ay hindi ko na ginawa dahil alam kong isang pagmamakaawa niya ay baka bumigay na ako na alam kong hindi pwede dahil naghihintay na sa akin si tita sa labas ng bahay. Ngayong araw na rin ang alis namin. Walang kaalam-alam noon si Vincent na habang busy siya sa pag-aaral at pagtatrabaho, ay sinasamahan ko na si Tita Riza na mag-asikaso ng aking passport at lahat ng papeles na kakailanganin namin para makapunta ng Spain. Walang nakakaalam kung hindi si Mama Vicky, ang ina ni Vincent. Nung una ay tutol siya pero nakiusap at nangako na ako sa kanya na hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang talagang makatulong kay Vincent.
Hindi ko na makayanan na makita siyang nahihirapan. Ang laki na rin ng ipinayat niya at baka tuluyan na siyang magkasakit dahil halos wala na siyang oras para makapagpahinga. Kaya't malaking tulong talaga na makapagtrabaho ako. Madadagdagan ng income namin at hindi na rin siya masyadong mapapagod sa pagtatrabaho. Hindi naman ako masyadong nag-aalala sa anak namin dahil alam kong hindi ito pababayaan nila mama. Isang halik at mahigpit na yakap ang iginawad ko kay Jeya bago ko tuluyang lumabas ng bahay. Sa labas ay naabutan ko si Tita Riza na matyagang naghihintay sa akin. Nang makita niya akong tahimik na lumuluha, ay sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Magiging maayos din ang lahat, Jandy. At maiintindihan ka rin ni Vincent. Sa una lang mahirap pero sa huli, gagaan din ang lahat. Kaunting sakripisyo lang. Saan niya habang masuyong hinahagod ang aking likod. Tama si tita. Gagaan din ang lahat. After 5 years. Jandy's point of view. Naalimpungatan ako nang marinig ang malakas na alarm ng aking cellphone. Nang makitang 10:00 na ng gabi ay excited akong bumangon. Pumunta agad ako ng banyo para maghilamos. Pagkatapos ay naglagay ako ng konting pulbo at lipstick para magmukha akong fresh and happy mamaya kapag naka-video call ko na sila. Nang matapos ay muli kong kinuha ang cellphone at kaagad na tinawagan ng aking mag-ama. Pero hindi ko pa man napipindot ang call button nang makatanggap ako ng video call mula kay Vincent. Ramdam ko ang malakas na pagkabog ng aking dibdib nang mabasa ang pangalan niya sa screen ng cellphone. Ito ang unang beses na tinawagan niya ako. Dati-rati kasi ay ako talagang tumatawag sa kanila para makausap si Jeya. Ang aming anak na ngayon ay 6 na taong gulang na. Huminga muna ako ng malalim bago sagutin ang video call. Bahagya pang nangatal ang aking kamay nang pindutin ang answer button. Nakahanda na rin ang aking ngiti nang itapat ko sa mukha ko ang cellphone. Heyo mama! Good morning po! Ramdam ko ang pagkadismaya ng aking dibdib nang hindi si Vincent ang mabungaran ko, kung hindi ang nakangiti naming anak. Gulo-gulo pa ang buhok nito pero hindi man lang yun nakabawas sa kakyutan nitong taglay. Ang pisngi nito ay mataba at merong matangos na ilong na namana niya sa kanyang ama. Halataring bagong gising ito. Siguro ay nasanay nang magising ng 5:00 ng umaga para lang makausap ako. Good morning anak ko! Ikaw ba ang nag-call sa akin? Marunong ka na gumamit ng phone? Tanong ko. Nagtaka lang ako dahil parang masyado pa siyang bata para matutong gumamit ng gadget. Hindi po mama. Tugon niya. Kita ko ang pagsulyap niya sa gilid niya na tila may katabi na nagtuturo ko ano bang dapat niyang sabihin. Si daddy po ang nag-call mama. Nag-worry po kasi siya dahil ang tagal niya raw pong tumawag. Sa narinig ay tila nahaplos ang aking puso. Hindi ko maiwasang kiligin at mapangiti. So, nag-aalala pa rin pala siya sa akin. Sorry medyo na late ng gising. Pero katabi mo ba siya ngayon anak? Can I talk to him? Tanong ko. Umaasa pa rin ako nakakausapin niya na ako. Buhat kasi nang mawalan kami ng komunikasyon sa isa't isa, ay hindi na niya ako kinausap pa. Ni hindi ko rin siya makita kapag nagve-video call kami ni Jeya. Tila ba iniiwasan niya talaga ako. At kahit naiintindihan ko ang galit niya sa akin ay hindi ko pa rin maiwasang masaktan. Masaktan sa isiping baka nga hindi niya na talaga ako mahal. Muling sumulyap si Jeya sa gilid niya. Tila may kinakausap gamit lang ang mata. Pagkuhan ay muli akong binalingan. Malungkot ang mukha nito nang tignan ako. Kaya't alam ko na agad ang sasabihin niya. Inaantok pa raw po siya, mama. Oh, okay lang anak. Ang mahalaga ay nakausap kita. Pilit ang ginawa kong pagngiti para lang hindi niya mapansin ang kalungkutan sa aking mata. Hindi rin naman nagtagal ang pag-uusap naming mag-ina dahil hindi siya pwedeng humarap sa cellphone ng matagal. Pagkatapos ng video call, ay nagtingin-tingin muna ako sa gallery sa aking cellphone tulad ng palagi kong ginagawa kapag nalulungkot at namimiss ko ang aking mag-ama. Titignan ko lang ang picture nilang dalawa ay muli na akong mabubuhayan ng loob.
Kinabukasan ay maaga akong binisita ni Tita Riza sa tinutuluyan kong apartment dito sa Spain. Halos 5 taon na rin ako dito kaya't nasanay na rin sa klase ng pamumuhay rito. May ilan na rin akong naging kaibigan na kapwa kong Pinoy. Pero kahit gaano pa karami ang makilala ko, ay wala pa ring papantay sa saya kapag kausap ko ang aking anak. Tita, napaaga po kayo ng sugod. Asan po si Tito? Tanong ko. Ang tinutukoy ko ay ang asawa niyang Spanish. Sa tagal namin dito sa Spain ay nakabingwit siya ng Spanish na nagkagusto sa kanya at kaagad siyang pinakasalan. Nasa trabaho na. Hindi rin ako magtatagal, Jandy. Pumunta lamang ako dito para ibigay sa iyo to. Anya bago iniabot sa akin ang puting sobre. Napangangako at bahagya pang nangilid ang luha sa aking mata nang makita kung anong laman ng sobre. Paano po ito napunta sa inyo, tita? Nangangatal ang boses na tanong ko habang hawak ang aking passport at iba pang IDs na matagal nang nawalay sa akin. Isa sa dahilan kaya hindi kaagad ako nakauwi ng Pinas. Hindi na mahalaga kung paano ko yang nakuha. Ang mahalaga maibigay ko sa iyo at makauwi ka na agad ng Pilipinas bago pa malaman ni Henry na ako ang kumuha niyan. Ang taong tinutukoy niya ay si Henry Juan. Dati kong naging amo, pamangkin siya ng napangasawa ni tita. Pero hindi katulad ng napangasawa ni tita. Si Henry ay malupit. Nagawa niya akong ikulong sa bahay niya. Kinuha niya rin lahat ng IDs pati na rin ang aking passport para hindi ako makauwi ng Pilipinas. Noong una akong ipakilala ni tita kay Henry ay mabait siya. Pero nagbago ang kanyang ugali nang hindi ko tanggapin ang panliligaw niya. Ikinulong niya ako ng halos 2 taon. Hindi yun alam ni tita dahil ang akala ni tita, nagtatrabaho pa rin ako dahil nga patuloy pa rin ang padala ko ng pera kila nanay at kay Vincent. Wala siyang kaalam-alam na si Henry ang nagpapadala ng pera para hindi niya mahalata ang totoong kalagayan ko. At tulad ni tita, wala ring ideya sila nanay maging si Vincent sa mga naranasan ko dito sa Spain. Iyon ang dahilan kaya't halos 2 taon na wala akong naging komunikasyon kila Vincent. Patuloy lang ako sa pagpapadala ng pera pero ni minsan, hindi ko sila nakausap. Kaya lubos kong naiintindihan si Vincent kung nagkaroon siya ng galit sa akin. Pero kahit na ganun ay, ayaw ko nang ipaalam pa sa kanila. Dahil hindi naman na importante pang malaman nila. Kung meron mang isang tao na nakakaalam sa Pilipinas, walang iba kung hindi ang mama ni Vincent. Ang isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Sobrang hirap at trauma ang naranasan ko sa piling ni Henry. At kung ano man ang mga pinagdaanan ko noon ay ayoko nang maalala pa. Ang mahalaga sa akin ngayon ay tuluyan na talaga akong makakatakas sa baliw na si Henry at makakabalik na sa pamilya ko. Lately lang din nalaman ni tita noong magkaroon ako ng pagkakataon na makatakas. Agad nga niya akong tinulungan na makalayo at makapagtago. Tita! Hindi ko na napigilan ng mapahagulgol ng iyak. Mahigpit ko siyang niyakap at walang tigil na pasasalamat. Sige na, Jandy. Asikasuhin mo nang dapat mong asikasuhin. Ako nang bahala sa pamasahe mo. Yung naipon mong pera, ibaon mo na lang pauwi sa Pilipinas. Kailangang makauwi ka na agad sa inyo. Sambit ni tita matapos na kumala sa pagkakayakap sa akin. Salamat po, tita. Gustuhin ko mang tanggihan ang alok niyang pamasahe ay hindi ko na lang tinutulan dahil alam kong kakailanganin ko talaga ang pera pag uwi ko sa Pinas. Sa Pilipinas! Makakauwi na ako sa Pilipinas! Hindi ko na napigilang mapangiti. Ang puso ko'y nag-uumapaw sa kasiyahan. Para natuloy akong baliw ngayon dahil umiiyak ako habang napapangiti. Madaling napabilis ang pag-uwi ko sa Pilipinas dahil na rin sa tulong ni tita at ng kanyang asawa. At ngayong nasa Pilipinas na nga ako ay, hindi ko naman alam kung saan ba dapat akong tumuloy. Hindi naman ako pwedeng basta na lamang magtungo kila Vincent. Hindi na kami katulad ng dati. Kaya't baka hindi na ako welcome doon. Hindi rin pwede sa bahay kila nanay. Ayoko munang magpakita sa kanila. Pagod pa ako at baka lalo lamang akong mapagod kapag doon ako dumiretso. Ma'am, naisip niyo na po ba kung saan kayo pupunta?
Mula sa malalim na pag-iisip ay bumalik ako sa wisyo nang marinig ang boses ng taxi driver. Ngayon ko lang naalala na andito nga pala ako sa loob ng taxi at kanina pang naghihintay ng sagot ng driver kung saan ba ako bababa. Ay, sorry po. Hinging paumanhin ko. Pagkuha na ibinigay ko sa kanya ang address ng bahay nila Vincent. Bahala na. Wala na talaga akong choice eh. Dahil kung papipiliin ako, ay palagi ko silang pipiliin ni Jeya. Dahil sila talaga ang aking tahanan. Nang maisip ko ang aking anak, ay hindi ko mapigilang ma-excite. Ngayon pa lang ay hindi na ako makapaghintay na mayakap ang aking anak. At ipinapangako ko na hindi ko na siya iiwan pa. Mahigit 1 oras din ang naging biyahe bago ako makarating sa lugar nila Vincent. Malakas ang kabog ng aking dibdib habang nakatanaw sa kulay pulang gate. Sa loob nun ay makikita ang malawak na taniman at ang 2 palapag na bahay na gawa sa semento. Nang malanghap ang sariwang hangin at masulipan ng paligid ay tila nagbalik sa aking isip ang lahat ng alaala noong magkasintahan pa lang kami ni Vincent. Kay sarap balikan sapagkat mahal na mahal niya pa ako noon. Huminga ako ng malalim. Pilit kinalma ang aking sarili bago lumapit sa gate at pinindot ang doorbell. Kinakabahan ako habang naghihintay ng taong pagbubuksan ako ng gate. Malamig ang paligid pero ramdam kong pinagpapawisan ako. Wala akong sinabihan na uuwi ako ngayon ng Pilipinas. Kahit pang magulang ni Vincent ay hindi alam. Hindi ko sinabi dahil gusto ko silang isorpresa. 5 minuto lamang ang lumipas nang bumukas ang gate at mula ron ay lumabas ang matangkad at morenong lalaki. Nakapambahay lamang ito pero sumusungaw pa rin ang kakisigan. Sa lubong ang kilay niya. Halatang iritable dahil naistorbo sa kung anuman ang kanyang ginagawa. Sino ba yan? Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang mapatingin sa akin. Mariin akong napalunok nang magtama ang aming mga mata. Ang puso ko'y tila lalabas na sa aking dibdib dahil sa sobrang lakas ng kabog. Hi? Alanganin kong bate. Dahil nga kinakabahan ng ngiti ko ay nauwi sa pagngiwi. Samantalang hindi naman siya natinag sa kinatatayuan. Nakatitig lang siya sa akin at tila'y hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Daddy, sino pong bisita? Tila saka pa lamang ito bumalik sa wisyo nang marinig ang tanong ng batang babae. At hindi pa man to nakakatugon, ay nakisiksik na ang batang babae sa pintuan ng gate. At para naman akong maiiyak nang makita ko ang batang may matabang pisina, ngayon ay nakatingin sa akin. Jeya, anak! Mama! Maluhaluhang pilit itong lumabas ng gate para lamang malapitan ako at mayakap ako ng mahigpit. Mama, nandito ka na po. Hindi ka na po aalis? Tanong nito sa pagitan ng pag-iyak. Hindi na anak, hindi na. Tugon ko. Ang lahat ng pagod at pag-aalinlangan ko kanina ay parang bulang naglaho nang maramdaman ko ang init ng yakap niya. Sa wakas, after 5 years, ay muli kong naramdaman ang yakap ng aking anak. Ang akala ko ay hindi ko na uli mararanasan pang mayakap at makita siya. Pagkatapos ng aming iyakan at yakapan, ay tila saka pa lamang rumehistro sa utak ni Vincent ang mga nangyayari. Pero ang seryoso niyang mukha ay hindi man lang napalitan. Malamig din ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Tila sinasabi nun sa akin na, bakit pa ako narito? Bakit pa ako umuwi? Pero kahit ganun ay, inanyayahan niya pa rin kaming pumasok sa loob. Dahil na rin siguro sa masakit na sa balat ang init. Ang isang maleta at bag kong daladala ay siya na rin ang nagbuhat papasok sa loob ng bahay. Dinala niya kahit halata namang labag sa kalooban niya na gawin yon. Sa pagpasok sa kanilang bahay, ay kaagad kong napansin ang pagluwag ng kanilang salas. Kumpleto rin ang kanilang appliances. Mula sa flat screen na TV, bumaling ang tingin ko sa chandelier at sa isang mahabang sofa at 2 single sofa. Kahit hindi ko pa yun maupuan ay alam ko na agad na malambot. Mahahalatang asensado talaga sa buhay ang mga nakatira dito at hindi na ako magtataka pa. Ganap ng pulis si Vincent
At ang balita ko ay may pinapatakbo din silang negosyo ng kanyang dalawa pang kaibigan. Si mama naman ay magaling talagang humawak ng pera. Noon pa man ay madiskarte na siya. Kaya ngayon ay mas lalo silang umangat sa buhay. At hindi ko maiwasang humanga sa natamasa nila. Lalo na kay Vincent. Noon pa ay may malaki na akong tiwala sa kanya na malayo ang kanyang mararating. Nakaka-proud lang talaga. Totoo ba itong nakikita ko? Narito ka na talaga. Jandy anak. Ang boses na yun ay pagmamay-ari ng mama ni Vincent na si Mama Vicky. Nakatayo siya sa may pinto ng kusina at mukhang katatapos lang niyang maligo dahil may nakabalot pang towel sa buhok niya. Mama, hindi ko napigilan ang maging emosyonal nang tawagin ko siya. Namiss ko siya. Namiss kong tawagin niyang anak. Noon pa man ay mabait na siya sa akin at hindi ko akalaing hanggang ngayon ay hindi pa rin yun nagbabago. Parang totoong anak niya pa rin ako kung ituring. Uy anak ko, namiss kita. Hindi na ako umiwas nang yakapin niya ng mahigpit. Pagkatapos ay kanya akong hinigit para maupo sa sofa. Si Vincent ay kanyang inutusan na maghanda ng merienda. Habang si Jaya naman ay kasalukuyan ng nilalaro ang pasalubong kong dolls at pati na rin ang mga toys na regalo ni Tita Riza. Mama, may itatanong po sana ako eh. Maya-maya ay tanong ko nang matapos siya sa mahabang pagkukwento. Ano yun anak? Mariin kong nakagat ang lower lip ko. Nagdadalawang isip pa ako kung sasabihin ko pa ba or huwag na. Pero sa huli ay nanaig pa rin ang kakapalan ng mukha ko. Pwede po bang manatili muna ako rito ng ilang araw hanggat hindi pa po ako nakakahanap ng mauupahan? Abay bakit hindi? Naritong pamilya mo. Dapat lamang na nandito ka rin. Sa narinig ay parang gusto ko na namang maiyak. Kung ganun ay welcome pa rin pala ako dito. Jandy, hinawakan niyang dalawa kong kamay. Pag ko ay masuyo akong tinignan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon na tahanan mo na rin ito? Pamilya tayo rito. Kaya't bakit ka pa mangungupahan? Ayaw mo bang makasama araw-araw ang anak mo? Magkakasunod akong napailing. Siyempre hindi. Ngayong nandito na ako sa Pilipinas, ay ang gusto ko lang gawin ay makasama at mapagsilbihan ko si Jaya, pati na rin ang kanyang ama. Oh, iyon naman pala eh. Saglit lang ha at tatawagin ko si Vincent. Anya bago lumabas. Nilapitan ko muna si Jaya at muling niyakap. Napangiti siya sa ginawa kong iyon. Ang sarap ng hug mo, Mama. Sana hindi ka na po umalis. Hindi na anak. Promise yan ni Mama. Yay! Sa narinig ay tuwang-tuwang tinugon niya rin ako ng mahigpit na yakap. Pero saglit lang din dahil kaagad din siyang kumalas bago ko tinitigan. Mama, pati po si Daddy miss ka na rin. Huwag niyo pong pansinin yung mga pagsusungit niya. Kunwari lang naman po siya na hindi siya masayang makita ka. Pero alam ko po na masayang masaya yun na narito na po ikaw. Talaga? Sabi ni Daddy, miss niya na ako? Hindi po. Pero love niya po ako kaya siguradong mas love niya kayo. Kasi po sabi ni Lola kapag pamilya, nagmamahalan. Eh di ba po pamilya tayo ni Daddy? Sana nga anak. Sana na-miss din ako at mahal pa rin ako ng ama mo. Nang bumalik si Mama ay kasama niya na si Vincent na nakabusangot. Sa lubong pa ang kilay nito. Halatang napilitan lamang na pumasok rito. Jandy, ipapaakyat ko na kay Vincent ang mga gamit mo ha? Sa silid ka na muna niya mananatili. Ma, ramdam ang pagdutol sa boses ni Vincent. Oh, bakit? Aangal ka. Eh doon naman talaga dapat sa silid mo matulog si Jandy at hindi magandang tignan kung magkahiwalay kayo ng silid. Paninermo ni Mama. Hindi na rin nakaangal pa si Vincent nang tignan siya ni Mama ng may pagbabanta. Mama, doon na lang po ako siguro sa guest room. Sa pagkakatanda ko kasi ay 3 ang kwarto nila rito. Isa kay Mama at kay Vincent at yung pangatlo ay ang guest room. Ay naku,
Iyon na ang silid na ginagamit ngayon ni Jeya. Hindi ka naman pwede doon dahil siguradong tatanungin ka ng anak mo kung bakit hindi kayo magkasama sa isang silid ng kanyang daddy. Anya, kung ganun ay no choice na talaga ako kung hindi ang sumang-ayon na makisama sa silid ni Vincent. Kung sa akin ay wala namang problema. Dati na rin naman kaming nagsama pero ang iniisip ko ay siya. Dahil halata namang ayaw niya akong makasama. Ni hindi niya nga ako magawang kausapin na tignan ng matagal eh. Kung okay lang po kay Vincent? Tanong ko. Nang balingan ko siya ng tingin ay muntik pa akong malaglag sa kinauupuan ko. Dahil nakatingin din pala siya sa akin. Pero katulad kanina, walang emosyon ang mukha niya. At bakit naman hindi magiging okay? Tanong ni mamang pabalik. O sige na Vincent, iakyat mo na ang mga gamit ni Jandy. At ikaw naman Jandy, magpahinga na muna sa taas. Siguradong may jet lag ka pa sa mahabang biyahe mo. Oo, sige po. Nauna na si Vincent sa pag-akyat. Habang ako naman ay binalingan ko muna si Jeya para magpaalam. At pagkatapos ay sumunod na rin ako. Sa second floor ng bahay ay napansin ko rin ang malaking pagbabago doon. Iba na rin ang kulay ng pintuan ng mga silid. Ang hindi lang nagbago ay ang kulay ng pinto ni Vincent. Nauna siyang pumasok sa loob ng silid. Ako naman ay nagpatuloy lamang na nakasunod sa kanya. Lumawak na rin ang kanyang silid at in fairness, hindi pa rin siya nagbabago. Malinis pa rin siya sa kanyang paligid. Ang mga gamit niya ay maayos na nakasalansan. Nang mapatingin ako sa bedside table ay tuluyang nawala ang pag-asa sa aking dibdib nang hindi ko na makita roon ang aking picture. Dati kasi, family picture namin ang nakalagay sa frame na nakapatong sa side table. Meron ding nakasabit sa dingding. Pero ngayon, kahit isang larawan ko ay wala akong makita. Kung ganun ay inalis niya ng lahat. Siguro ay ganun niya ako kaayaw makita. Tapos ngayon ay makakasama niya pa ako dito sa kanyang silid. Bakante yung isang Durabox dyan. Doon mo ilagay yung mga gamit mo kapag nakapagpahinga ka na. Saad niya? Nang balingan ko siya ng tingin, ay nakatingin na rin pala siya sa akin. Hindi ko rin alam kung kanina pa ba siyang nakatingin. Sige, salamat. Tumango lang naman siya bago naglakad papuntang pinto. Pero bago pa man siya makalabas ay muli akong nagsalita. Nga pala, salamat din sa pagpayag na makigamit ako ng iyong kwarto. Saglit siyang natigilan. As if I have a choice. Malamig na tugon niya. Ni hindi man lang ako nililingon. Para naman akong kinurot sa dibdib sa narinig. Kung ganun ay ayaw niya talaga akong makasama rito. Kung sa bagay, ano pa bang inaasahan ko sa kanya galit nga siya. Salamat pa rin. Mahinang saad ko. Umaasang lilingunin niya ako kahit saglit lang. Pero nanatili siyang nakatalikod, ni hindi umiimik. Sa halip ay tuluyan ang lumabas. Nangihina naman akong napaupo ng maiwang mag-isa. Vincent's point of view. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman sa kanyang pagbabalik. At bakit ba parang kay dali lamang sa kanya na tignan at ngitian ako. Ang lakas ng loob niyang bumalik na parang walang nangyari. Na parang hindi niya naisip na 2 taon mahigit siya noon na wala man lang paramdam sa amin. Puro lamang siya padala. At ngayon babalik siya? Ano siya kabuti? Biglang mawawala at bigla na lang ding susulpot? Anong balak mo pre? Hindi pwedeng iiwasan mo na lang siyang palagi. Baka mapansin ni Jeya. Saad ni Alan. Kasalukuyan kaming nandito sa bar na pagmamay-ari naming 3 nila Mark. Malaki ang bar. Merong 3 palapag at purong mayayaman lamang ang nakakapunta. Isa ito sa ipinagmamalaki namin ngayon dahil kahit sobrang hirap ng buhay namin noon, nagawa pa rin naming makamit ang aming mga pangarap. Tama si Alan, matalinong bata pa naman yung anak nyo, lahat napapansin. Segunda ng kaibigan ko. Inubos ko muna ang alak sa hawak kong kupita bago sumagot. Hindi ko naman siya iniiwasan. At bakit akong iiwas? Sa amin yung bahay. Sampid lang naman siya dun. Hindi ko alam kung yung alak bang mapait o yung sinabi ko. Sampid nga, pero mahal mo naman. Halata ang panunodyo sa boses ni Alan na hindi ko nalang pinansin. Aanhin bang pagmamahal?
Si Jandy na nga mismong nagpamukha sa akin na hindi sapat ang pagmamahal lang. Kaya ano bang magagawa ng pagmamahal na yun? Mariin akong napailing at ipinagpatuloy na lamang ang pag-iinom. Jandy's point of view. Mag-aalas 11 na ng gabi pero hindi pa rin umuwi si Vincent. Hindi ako dalawin ng antok dahil nag-aalala ako sa kanya. Ang sabi ni Jeya, kapag daw day off ng kanyang amay, hindi daw yun umaalis ng matagal. Palagi raw yung nasa bahay para makipaglaro sa kanya. Kaya't nagtataka ngayon ang bata kung bakit nga umalis ng matagal ang daddy niya. Gayong day off niya naman ngayong araw. Hindi ko naman masabing ako ang dahilan dahil ayokong magtaka ang anak namin. Pero malakas ang kutob ko na ako talaga ang dahilan. Sino pa ba naman? Malamang na hindi nagustuhan nun na umuwi ako. Magkasama na nga kami sa isang bubong. Magkasama pa kami sa kwarto. Siguradong malaking parusa yon para sa kanya. Natigilan ako sa paglalakad-lakad nang marinig ko ang pagbukas at pagsara ng gate. Rinig ko rin ang paghinto ng motor sa garahe. Saka lang ako nakahinga ng maayos ang matiyak na siya yon. Kung may mangyari kasing masama sa kanya ay talagang hindi ko mapapatawad ang sarili ko. At tubili akong lumapit sa pinto pero hindi ko pa man yun nabubuksan ay kusa na yung bumukas at iniluwa ang matangkad at mabangong lalaki. Bahagyang namumula ang kanyang mukha kaya sigurado ko na agad na lasing siya. Vincent! Nag-aalangan man ay nilapitan ko pa rin siya para sana alalayang makapasok. Pero itinaas niya ang dalawa niyang kamay bago umiwas sa akin. Kaya kong maglakad. Sambit niya sa patag na boses. Ngunit mababakas doon ang kalamigan. Naglakad siya papunta sa kusina. Pero bago pumasok doon ay muli niya akong nilingon. Bakit gising ka pa? Tanong niya. Magkasalubong ang kilay. Hindi kasi ako makatulog. Hinihintay kita. Tss, sinabi ko bang hintayin mo ko? Nahihiyang nagbaba ako ng tingin. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Mahinang sambit ko. Hindi ko alintana ang paninikip ng dibdib ko dahil sa pagsusungit niya. Kung kausapin niya ako ay para bang napakawalang kwenta kong tao. Matagal siyang natahimik, pero ramdam ko pa rin ang titig niya. Itigil mo yan. Aniya makalipas ang ilang segundong pananahimik. Ha? Nalilito kong nag-angat ng mukha at tinignan siya. Tuloy ay nasalubong ka na naman ang nakakapanghina niyang tingin. Itigil mo yung pag-aalala mo dahil hindi ko kailangan yan. Malamig pa sa yelong saad niya bago tumalikod. Hindi naman kagad ako nakahuma sa kanyang sinabi. Talagang nagbago na siya. Ang suplado niya na at hindi ako sanay. Namimiss ko na yung Vincent na sweet at hindi ako magawang sungitan. Sana, bumalik na siya. Umakyat ka na sa taas at matulog. Huwag mo na akong hintayin dahil dito ako sa salis matutulog. Muli niyang saad bago tuluyang pumasok sa kusina. Tutol man ako sa kanyang sinabi ay hindi ko na siya kinwestiyon pa. Bulgaran niya na ang ipinapakita na ayaw niya akong makasama. Makatabi pa kaya sa kama? Siyempre, parusa yun sa kanya. Kaya malamang na pipiliin niyang magtiyagang matulog dito sa salas. Kaya't bago pa man ako tuluyang maiyak ay nagmamadali na akong umakyat sa taas. Sa pangatlong araw ko rito sa bahay, ay ramdam ko pa rin ang panlalamig ni Vincent. Hindi nga siya naiwas pero palagi naman siyang nagsusuplado. Pasalamat na lang ako at hindi niya yun pinapakita sa anak namin. Kapag nasa paligid si Jeya, ay parang ibang Vincent ang kaharap ko. Pero kapag wala ay tila yelo siya sa sobrang lamig ng pakikitungo. Tulad na lang ngayong araw, kami lang ang nandito sa bahay. Wala si mama, may pinuntahang birthday yan. Masarap kasi talaga siyang magluto kaya kapag may handaan dito sa lugar namin, palaging siyang pinapatawag. Si Jeya naman ay nasa school na, kasalukuyang kinder ang bata at pang umaga lamang ang pasok. Saan ka? Kalalabas ko lang sa kusina. Katatapos ko lang maligo nang mabungaran ko si Vincent sa salas, nanonood ng TV. Evening shift ang oras ng pasok niya kaya't maghapon siyang narito. At madalas talaga kaming maiwan dito sa araw. Mamamalengke. Nakisuyo kasi si mama sa akin. Wala na raw tayong stock. Sagot ko sa kanya. Sige, hintayin mo ako. Magpapalit lang ako ng damit. Tumayo siya at ini-off ang TV. Naguguluhan namang tinignan ko siya. Bakit?
Ako naman ngayon ang nagtanong. Ihahatid kita sa palengke. Sagot niya, sa lubungang kilay. Ayaw mo? Huwag kang mag-alala. Ayoko rin naman. No choice lang dahil inutusan ako ni mama na ihatid ka. Dagdag pa niya bago ko tinalikuran. Nagdadabog pa siya ng umakyat sa may baitang. Laglag naman ang panga na hinabol ko siya ng tingin. Hindi ako makapaniwala sa inakto niya. Para siyang isang batang bigla na lang nagtampo. Ha? Wala naman akong sinabing ayoko ah. Tss. Iiling-iling na sinundan ko na lang siya. Naalala kong magbibihis pa nga rin pala ako. Halos sabay lang din kaming natapos mag-intindi sa sarili. Siya ay sa silid namin at ako naman ay sa silid ni Jaya nag-ayos ng sarili. Paglabas ko ng bahay ay nasa labasan ng gate si Vincent. Nakatayo sa tabi ng itim ng motor. Nang makita niya ako'y umayo siya ng tayo habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Kinakabahan naman ako habang papalapit sa kanya. Bakit ba parang feeling ko? Sinusuri niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. May mali ba sa ayos ko? Or napapangitan na siya sa akin ngayon at nagsisisi na siya na minahal niya ako. Malabo naman kasing nagagandahan siya dahil nakakunot ang noo niya. Pupunta ka lang ng palengke, naka-lipstick ka pa? At ano naman yung dala mo? Masungit na tanong niya. Bumaba ang kanyang tingin sa hawak kong brown envelope. Mga papeles ko. Resume. Bala ko kasing maghanap na rin ng trabaho sa palengke. Naiilang na tugon ko. Lalo lang kasing nagsalubong ang kilay niya. Tila hindi nagustuhan ang sinabi ko. Teka, bakit parang galit na naman siya? Bakit maghahanap ka pa ng trabaho? Nagugutom ka ba rito? Hindi. Magkakasunod pa akong napailing. Para lang kasi makatulong din ako sa gastusin dito sa bahay. Nakakahiya naman kasi na nakikituloy ako sa kanila. Tapos wala man lang akong maiambag. Mabuti sana kung okay pa kaming dalawa. Kung katulad kami ng dati. Kaso hindi na eh. Na hindi ko nga masabi kung magkaibigan ba kami. Kasi parang estranghero na lang kami sa isa't isa. Na parang nagsasama na lang kami. Dahil kay Jaya. Inuobliga ka ba naming magbigay? Bakit hindi mo nalang sabihin na kaya ka magtatrabaho para makapagpadala ka sa mga kapatid mo na hanggang ngayon sa'yo pa rin umaasa? Gigil niyang tanong. Sa narinig ay nahihiya akong nagbaba ng tingin. Isa rin talaga yun sa dahilan. Nalaman na kasi nila nanay na nakauwi na ako dito sa Pilipinas. Nagtampo sila at nagbantang susugo dito kila Vincent kung hindi ako makakapagbigay ng pera. Napag-alaman ko rin na nabaon pala sila sa utang. At dahil ayoko namang totohanin nilang banta nila ay nangako akong magbibigay ng pera. I get it. Pagak siyang natawa. Hanggang ngayon kapatid at magulang mo pa rin ang mas mahalaga sa'yo. At si Jaya, wala lang siya sa'yo. Kung sa bagay nga naman, may mapag-iiwanan nga naman kay Jaya, di ba? Siyempre, alam mong hindi siya matitiis ni mama, di ba? Mariin kong nakagat ang lower lip ko ni hindi ko magawang mag-angat ng mukha. Guilty ako dahil kahit hindi ko aminin ay may katotohanan naman ang sinabi niya. Siguro nga'y mas mahalaga sa akin sila nanay kesa sa anak ko. But God knows how much I love my daughter. Mahal na mahal kong anak ko higit pa kanino man. Idinahilan mo pa noon na kaya ka mag-a-abroad ay para sa amin ni Jaya. Para gumanda ang buhay natin. Pero ang totoo kaya ka umalis para malaki ang maibigay mo sa kapatid mo. Dahil kahit ni piso hindi ako kumuha sa mga padala mo. Wala akong kinuha sa perang pinapadala mo. At ibabalik ko sa iyo lahat ng pinadala mo noon ngayon ding araw na ito. Para may maibigay ka na dyan sa mga kapatid mo. Nangatalang labi ko sa pagpipigil ng iyak. Sa ilang araw naming magkasama ay ngayon ko lang siya narinig na magsalita. At sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ay ramdam ko ang bigat at hinanakit. Gusto ko lang din ipaalam sa iyo na kaya ako nandito sa posisyong to ay dahil kinaya ko. Nagsikap ako at hindi dahil sa lintik na pagpunta mo sa ibang bansa. Natupad ko yung pangarap ko hindi dahil gusto kong ipamukha sa iyo na kaya kong magsikap. Kung hindi dahil para ipamukha sa iyo na kaya kong tuparin ang pangarap ko nang hindi iniiwan ng anak ko. Na mali ka dahil hindi mo ako pinagkatiwalaan. Tuluyan ng pumatak ang luha sa aking mukha. Gusto kong kontrahin ang sinabi niya. Gusto kong sabihin na mali siya.
Dahil kahit kailan hindi nawala ang tiwala ko sa kanya. Dahil ang totoo ay mas malaki pang tiwala ko sa kanya kaysa sa sarili ko. Pero hindi ko magawang ibuka ang bibig ko. Gusto ko lang siyang magsalita. Gusto kong ilabas niya ang lahat ng kanyang hinanakit para alam ko kung paano ko umpisahang bumawi sa kanya. Mahal ko siya at kahit kailan hindi yun nawawala. Gusto kong malaman niya na kahit sa anong pagkakataon, palagi ko silang pipiliin ni Jeya. Ramdam ko ang bigat sa kanyang buntong hininga bago muling nagsalita. Hindi ka na magtatrabaho, Jandy. Dito ka lang sa bahay. Dito ka lang sa tabi namin ng anak ko. Kung kailangan ng mga kapatid mo ng pera, ako ang magbibigay sa kanila. Ako naman ang masusunod ngayon, Jandy. Dahil kung hindi ka masusunod, mapipilitan akong palayasin ka at alisan ang karapatan kay Jeya. May pagbabanta at maotoridad niyang saad bago ko tinalikuran. Gustuhin ko mang tutulan ang kanyang sinabi ay hindi ko na nagawa pa. Alam kong kapag ganitong seryoso siya ay tutuparin niya ang sinabi niya. Nang mag-angat ako ng mukha ay nakasakay na siya ng motor at ako na lamang ang hinihintay. Hindi ko makita ang ekspresyon ng kanyang mukha dahil sa suot niyang helmet, pero ramdam ko pa rin ang kanyang panlalamig. Kinuha ko na lamang ang isang helmet para isuot yon. Ang kaso ay naalala kong hindi nga pala ako marunong magsuot ng helmet. Naturuan niya na ako dati kaso nakalimutan ko na ulit. At gustuhin ko mang humingi ng tulong sa kanya ay nag-aalangan ako. Baka sungitan na naman ako. Kaya ang ginawa ko ay basta ko na lang yung inilagay sa aking ulo. Tsk! Bahagya akong napaatras nang bumaba sa motor si Vincent. Nang humakbang siya palapit sa akin ay muli akong napaatras. Pansin ko naman ang pagsasalubong ng kanyang kilay. Tila hindi nagustuhan ang ginawa ko. Sa muli niyang paglapit ay muli rin akong napaatras. At dahil nagpapanik ako sa nakakanerbiyos niyang mga titig, ay hindi ko napansin ang bato sa aking paahan. Naapakan ko yon na siyang dahilan para mabuwal ako. Pero dahil alisto si Vincent kaya nagawa niyang hawakan ako sa braso. Hinigit niya ako bago ako niyakap sa aking bewang. At sa pagdikit ng aming katawan ay daig ko pa ang aatakihin sa puso. At hindi ko alam kung kanino ba yung malakas na kabog ng dibdib. Sa akin ba o sa kanya? Nang tingalain ko siya ay halos matunaw na ako sa mga titig niya. Mariin akong napalunok nang mapansin na sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Lumamlam ang kanyang mga mata nang dumako ang tingin niya sa aking labi. Hahalikan niya ba ako? Handa na sana akong pumikit at tanggapin ang kanyang halik kung hindi ko lang napansin ang biglang pagbabago ng emosyon ng kanyang mga mata. Mula sa malamlam ay nagkaroon ng galit. Hanggang sa tuluyan na yata siyang natauhan kaya kaagad akong binitawan. Bakit ka ba lumalayo? Inis niyang tanong. Bakit ka ba kasi lumalapit? Balik na tanong ko. Malamang aayusin ko yung helmet mo. Baliktad, baka malaglag bigla yan. Magdudulot pa yan ng aksidente. Napanganga ko sa narinig. Iyon lang bang dahilan? Kung ganon, nakakahiya naman pala yung ginawa ko. Bakit kasi hindi mo naman sinabi agad? Para matakpan ng hiya ay ako na mismo ang lumapit sa kanya. Inayos niya naman agad ang helmet ko. At akala ko, pagkaayos niya ng helmet ay sasakay na siya ng motor. Kaya't gano'n na lang ang gulat ko nang bigla siyang umisin ng nakakaloko. Bakit? Akala mo ba hahalikan kita? Namilog ang mata ko sa hiya nang marinig ang sinabi niya. In your dreams. Anong akala mo sa akin? Marupok? Anya bago ako tinalikuran. Tuluyan na siyang sumakay sa motor. Habang ako naman ay nakamulagat pa rin at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Mababaliw yata ako ngayong araw. Pupunta lang naman kami ng palengke pero bakit ang daming nangyari? Madali lang din kaming natapos sa pamamalengke. Dahil sinamahan na rin ako ni Vincent mamili. Pagkatapos ay umuwi na rin kami agad. Pagkarating sa bahay, sa silid siya dumiretso habang ako naman ay inilagay sa ref ang lahat ng aking pinamili. Naghanda na rin ako ng lulutuin para mamaya isusunduin ko na lang si Jeya. Si Vincent kasi siguradong matutulog yon at mamaya na uling lunch magigising para kumain. Kasalukuyan na akong nagluluto nang marinig ko ang papalapit na yabag. Nang lingunin ko ay si Vincent pala. Papasok ng kusina. May hawak din siyang puting sobre. Here.
Nagtatanong ko siyang tinignan nang iabot niya sa akin ang makapal na sobre. Yan ang lahat ng perang pinadala mo sa amin noon ni Jeya. Walang labis, walang kulang. Hindi ko ginalaw. Dahil tulad ng sinabi ko, kaya kong buhayin sa aking pagsisikap ang anak natin. Pero, kinuha niyang kamay ko at siya na mismong naglagay sa palad ko ng sobre. Malaki-laking halaga na rin yan. Siguro naman ay makakapagpatayo na ng negosyo yung mga kapatid mo. Ibigay mo sa kanila para hindi ka na nila guluhin pa. Nakatingin lang ako sa kanya dahil hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin. Alam kong gusto mong bumawi kay Jeya at hindi mo yun magagawa kung magtatrabaho ka. Kaya hindi ka magtatrabaho. Dito ka lang sa bahay. At ako ang bahala sa lahat ng gastusin. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin. Ina ka ng anak ko, kaya responsibilidad din kita. Mariin akong napalunok. Nanikip din ang dibdib ko sa isiping. Yun na lang talaga ang tingin niya sa akin. Ang tingin niya lang sa akin ay ina na lang ako ng anak namin at hindi niya na ako kayang tignan bilang babaeng mahal niya. Nakaalis na siya't lahat ay nakatayo pa rin ako. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga sinabi niya. Nang sumunod na araw ay napagpasyahan ko ng puntahan sila nanay. Inaasahan ko na pagagalitan nila ako ni tatay dahil hindi ko agad nabanggit sa kanila ang pag-uwi ko. Inaasahan ko rin ang 3 kong kapatid na hahanapan ako ng pasalubong. Pero walang nangyari sa lahat ng inaasahan ko. Pakiramdam ko nga'y nananaginip lang ako. O kaya, sinapian sila ng mabait na engkanto. Dahil pagpasok ko pa lang sa aming bahay ay naging mainit na ang pagsalubong nila sa akin. Masasaya silang lahat. Bagamat napapansin ko ang pagsisisi at lungkot sa kanilang mga mata ay wala akong narinig na masakit na salita. Maraming pagkain ang nasa lamesa at sabay-sabay din naming pinagsaluhan ang mga pagkain nakahain. Bala ka sana naming bisitahin sa inyo eh. Namimiss ka na namin pati na rin si Jeya. Sana sinama mo. Masuyong sambit ni nanay. Katatapos lang naming kumain. Naiwan nga kaming 3 dito nila tatay sa kusina. Sila kuya hindi alam kung bakit biglang nawala. Tama ang nanay mo. Naudlot lang dahil sa text mo kagabi na pupuntahan mo kami rito. Segunda ni tatay. Hindi naman po kasi ako magtatagal. Hindi ko pa rin maiwasang mautal. Naninibago pa rin ako dahil nasanay ako na palagi siyang nakasigaw at galit sa akin. Lumaki ako sa pagmamalupit nila. Minsan iniisip ko na ampun lang nga ako. Kung hindi ko nga lang talaga kamukha si mama. At alam ko naman kaya sila ganyan sa akin dahil hanggang ngayon, sinisisi pa rin nila ako sa pagkamatay ng kambal ko. Pero matagal ng panahon yon. Bata pa ako noon at wala pang muwang sa mundo. Kung alam ko lang na malulunod si Gianna noon, hindi ko na siya inayang maligo ng ilog. At oo, ang pangalan ng anak ko ay kinuha ko sa pangalan ng aking kakambal. Matagal ko na ring napatawad ang sarili ko simula nang magpakita siya sa akin sa aking panaginip. Sinasabi niyang wala akong kasalanan dahil nakatakda na yung mangyari sa kanya. Hanggang dun lang talaga ang buhay niya. Anak ko! Napasinghap ako sa gulat nang biglang humagulgol ng iyak si nanay. Si tatay naman ay mabilis na napatayo. Akala ko ay si nanay ang kanyang pupuntahan kaya ganun na lang ang gulat ko nang lapitan niya ako at yakapin ng mahigpit. Ano pong nangyayari? Naguguluhan kong tanong. Bahagya na ring naninikip ang dibdib ko at anumang oras ay maiiyak na rin. Patawarin mo kami, Jandy. Sa lahat ng aming pagkukulang at kasalanan. Wika ni nanay na nakiyakap na rin sa amin. Panay ang iyak at paghingi nila ng tawad. Without knowing na kahit hindi sila humingi ng tawad, ay matagal ko na silang pinatawad. Nabanggit na rin nila na alam na raw nila ang nangyari sa akin sa Spain. Nakwento na raw sa kanila ni Tita Riza ang lahat. Kaya't sobra daw ang pagsisisi nila. At hindi na raw nila alam kung kakayanin pa ba nila kung mawawalan pa sila ng isa pang anak. Pwede rin bang makiyakap? Mula sa pinto ng kusina ay sumilip sila kuya. At kahit hindi sila magsalita ay baka sa mga mata nila ang paghingi ng tawad. Oo naman. Ako na ang sumagot matapos kong punasan ng luha sa aking pisngi. Nag-uunahan naman silang lumapit at yumakap sa akin. At ngayong araw,
Ramdam ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Tila na puno ng kaligayahan at pagmamahal ang aking puso. Ngayong maayos na kami ng magulang at mga kapatid ko, ang pamilya ko naman ang sunod ko nga ayusin. Ilang oras pa ang itinagal ko sa bahay bago ako nagpaalam. Dala ko pa rin sa aking pag-alis ang sobre. Hindi tinanggap nila nanay. May mga trabaho naman na daw sila at kaya naman daw nilang bayaran ang mga utang nila. Naiyak pa ako nang sabihin nila na mas kailangan ko yun. At dahil iyon ang katas ng paghihirap at pagsasakripisyo ko sa ibang bansa. At tama nga sila. Dahil gamit ang pera na ito, matutupad ko na paunti-unti ang pangarap kong makapagtayo ng sariling restaurant. Araw ng linggo, day off ni Vincent, kaya nag-aya ang bata na mag-family date naman daw kami, ay hindi naman namin tinanggihan. Alam kasi namin pareho ni Vincent na wala namang kaming gagawin sa araw na yon. Si mama naman ay ayaw sumama. Mas maganda raw na kami lang munang tatlong magbanding, na sinang-ayunan ko naman. Ito na rin siguro ang pagkakataon para muli akong mapalapit kay Vincent. Kahit hindi niya sabihin ay alam kong may pagmamahal pa siya sa akin. At natatabunan lang yun ang galit at tampo. Kaya't gagawin kong lahat para lang mawala ang lahat ng yun. Sa mataas na bahagi ng parke kami namasyal. May mga ibang pamilya ring nandoon na nagpipiknik at marami ring mga bata. Maganda ang paligid. Malilim dahil na rin sa mga naglalakihang puno. At higit sa lahat, masarap sa pakiramdam ang sariwang hangin. Mama, sali ka po sa amin ni Dading habulan. Pag-aaya ni Jeya nang makita niya akong pabalik sa aming picnic blanket. Naku, mamaya na ulit. Iyahanda ko ng ating kakainin. Lunchtime na kasi at kanina pa rin akong nakikipaglaro sa kanilang dalawa. Pero tila hindi man lang nauubusan ng energy si Jeya. Nangingibabaw pa ang tawa nito sa buong lugar habang nakikipaghabulan sa kanyang ama. Pero kung masaya si Jeya ay mas masaya ako. Mas nag-e-enjoy ako at mas nangingibabaw ang tuwa sa aking puso habang pinagmamasdan ko sila. Ang sarap lang sa pakiramdam na nakikita ko silang masaya. Yung panalangin ko lang noon na sana makasama ko sila. Na sana makalaro ko si Jeya ngayon ay natupad na. Kaya alam ko at nananalig pa rin ako na darating yung araw na mapapawi na ang sama ng loob sa akin ni Vincent. Natitignan niya uli ako ng may pagmamahal. Hindi maiwasan ang pagpungay ng aking mata nang titigan ko si Vincent. Oo at malaki na ang ipinagbago niya. Pero napakagwapo niya pa rin. Hindi na ako magtataka kung marami ang nagkakagusto sa kanya. Pero hindi naman ako nangangamba dahil ang kwento sa akin ni Mama. Simula nang umalis ako ay never daw nag-entertain ng ibang babae si Vincent. Talagang trabaho, pag-aaral at ang anak lang namin ang kanyang priority. Kaya lalo lang tuloy akong humanga sa kanya. Ni hindi ako makaramdam ng kahit anong galit at tampo sa kanya. Tila nararamdaman niya yata na nakatitig ako. Kaya lumingon siya sa gawi ko. At nang magtama ang mata namin, saglit siyang natigilan. Wala tuloy sa sariling napangiti ako. Ang cute niya pa ring magulat. Pero ang ngiti ko'y naglahon nang magsalubong ang kilay niya. At muling iniiwas ang tingin sa akin. Sungit? Pinagpatuloy ko na lang ang paghahanda ng pagkain para makakain na kami at makapagpahinga sila saglit. Mama! Mama! Humahangos na lumapit sa akin si Jeya. Oh, may problema ba? Nag-aalalang tanong ko. Binalingan ko rin si Vincent sa hindi kalayuan sa amin. Nakatayo lang ito at halata ang pagtutol sa mukha. It's okay lang naman po, 'di ba? If i-kiss ka ni Daddy. Yun po kasi yung dare ko sa kanya pag natalo siya. Nakangiting tanong ng bata. Ang mga matay bahagya pang kumikislap kaya't paano ko siya tatanggihan. Muli kong nilingon si Vincent. Seryoso ng mukha niya at tila naghihintay din ng sagot. Okay lang naman. Mahinang sang-ayon ko. Yun, Daddy! Hear that? Okay lang kay Mama. Kaya gawin mo na po ang dare ko. Hindi pa nakontento si Jay at nilapitan pa niya si Vincent bago itinulak palapit sa akin. Nang maglakad siyang palapit sa akin ay tila nagsuslow-mo ang paligid. Palakas din ang palakas ang kabog ng dibdib ko. Papaanong hindi? Hindi man lang niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Kung titigan niya ako ay para bang wala siyang ibang nakikita,
Kung hindi ako lang. At asa na ba ang galit sa mga mata niya? Bakit wala akong makita? Bakit hindi ko na mabasa ang ekspresyon niya ngayon? Mariin akong napalunok nang tuluyan siyang makalapit sa akin. Bahagya siyang umupo sa harap ko para magpantay kami. Sa pisngi lang. Hindi ko na nagawa pang tapusin ang sinasabi ko nang walang pasabi niyang inilapit ang mukha sa akin at mabilis na halikan ang labi ko. Mabilis na mabilis lang. Saglit lang na naglapat ang labi namin pero para na akong hihimatayin sa nerbiyos. Nakaalis na nga siya sa harap ko ay tulala pa rin ako. Hindi pa rin ako makahuma at mahigpit pa rin ang pagkakahawak ko sa gilid ng blanket. Happy? Tanong niya sa anak namin. Yes po. Love mo talaga si Mama. Nang marinig ko yun at ang tawa ng anak namin ay lalo na akong hindi napakali. Samantalang si Vincent, parang wala lang sa kanya ang lahat. Parente lang siyang nakikipagkulitan sa kanyang anak. Vincent's point of view. Hindi ko alam kung totoo bang nangyayaring ito o panaginip lang. Kasama namin ni Jeya si Jandy ngayon. Ang babaeng kahit araw-araw kong sungitan ay hindi naman maalis sa puso ko. I guess walang kaalam-alam si Jandy na para ako nga atakihin sa puso kanina nang halikan ko siya. Ang totoo niyan ay, sa pisngi lang dapat ang halik na yon. Ang kaso napikon ako nang sabihin niyang sa pisngi lang daw. Na para bang sinasabi niya na wag sa labi kasi wala na akong karapatan. Sa inis ko ay sa labi ko siya hinalikan. Mabilis lang. Konting lapat lang kaya't hindi ko maintindihan kung bakit lahat yata ng parte ng katawan ko ay nabuhay. Mukhang nagkamali yata ako ng ginawa. Feeling ko, hindi ako matatahimik hanggat hindi na uulit ang halik na yon. Daddy, picture tayo nila Mama. Family picture. Higit-higit ako ni Jeya palapit sa lalaking kanina pang kumukuha ng litrato sa bawat taong narito sa park. Papa picture po kayo? Nakangiting tanong ng lalaki nang lapitan namin siya. Opo kuya, thank you. Matapos sabihin yun ni Jeya ay muli niya kaming hinatak para makapag-pose. Ayos naman siya nung una, masaya sa pakiramdam. First time naming magkaroon ng family picture. Nang lingunin ko naman si Jandy ay mukha naman siyang nag-e-enjoy. Kailangan ko lang talagang umiwas agad ng tingin. Ayokong mahalata niya na kanina pa akong nagpipigil na yakapin siya at sabihing miss ko na siya. Gusto kong sabihin na bumalik na kami sa dati. Pero papaano? Natatakot ako na baka iwan niya lang uli kami. Ayoko nang marinig na sasabihin niya uling, hindi sapat ang pagmamahal lang. Mama, kayo naman pong dalawa ni Daddy. Bakas ang pagkagulat at pagtutol sa mukha ni Jandy nang tumakbo papalapit si Jeya at hiramin sa lalaki ang kamera. Pwede ko pong mahiram, kuya? Gusto ko po kasi akong kukuha ng litrato sa kanila. Naku, Jeya, wag na. Nakakahiya kay kuya. Suway ni Jandy sa bata. Binalingan pa ako nito na tila sinasabing sawayin ko rin si Jeya. What? Maang-maangan na tanong ko. Hayaan mong gawin niya ang gusto niya. Dagdag ko. Pigil na pigil kong mapangiti. Bakit ba? Sang-ayon din naman ako sa gusto ni Jeya. So, bakit ko siya sasawayin? Okay lang po ma'am. Saad ng lalaki pag kuwa'y ibinigay na sa bata ang kamera. Galingan mo ang kuha, Jeya. Nakipag-appear pa ito bago pumwesto si Jeya sa harap namin. Oh, Mama, Daddy, lapit po kayo sa isa't isa. May pagkumpas pa ito ng kamay. Tila isang photographer talaga. Sinunod ko ang utos niya. Ako na mismong lumapit kay Jandy dahil para siyang tuod na hindi na makagalaw sa kanyang pwesto. Sa unang kuha ng litrato ay may puwang pa sa gitna namin. Nagsisimula na rin akong mainis dahil halatang pilit na pilit lang din ang kanyang ngiti. Move closer, Daddy. Kiss mo rin po sa pisngi si Mama para sweet. At iyon nga ang ginawa ko. Dinagdagan ko lang. Hinapit ko siya sa bewang dahilan para mapasinghap siya sa gulat. Ngumisi ako nang magkalapit ang mga mukha namin. Habang siya'y namimilog ang mga mata. Ang mga kamay niya'y nasa dibdib ko. Nang halikan ko siya sa pisngi ay saktong click ni Jeya sa camera. Wow! Ang ganda ng kuha, Daddy! Look ko! Masiglang lumapit sa amin si Jeya dahil ang larawan namin.
Hindi ko mapigilang mapangiti nang makita ang mukha ni Jandy. Namumula yun habang namimilog sa gulat ang mga mata. Cute! Hindi ko na napigilang sabihin. Nang sulyapan ko si Jandy, ay iwas na iwas siyang mapatingin sa akin. Namumula pa rin ang kanyang mukha. Naalala ko tuloy nang nililigawan ko pa lang siya noon. Ganyan-ganyan din kapula ang pisngi niya kapag nahihiya o di kaya ay kinikilig. Pero teka, kinikilig nga ba siya? Jandy's point of view. Araw ng Lunes. Day shift si Vincent kaya wala siya rito sa bahay. Si Jayan naman hiniram nila nanay. Kaya't mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay. Dahil boring kaya't napagpasyahan kong linisin na lang ang silid namin. Nang matapos akong maglinis ay sakto namang bumukas ang pinto ng kwarto. At iluwa si Vincent. Kahit mukhang pagod ay gwapo pa rin. Agad ko siyang nilapitan para kuhanin ang mga dala niya. Magkakape ka ba? Tanong ko kahit gano'n naman talagang ginagawa niya bago pumasok at umuwi galing sa trabaho. Hindi, huwag kang umalis. Seryosong saad niya. Nagulat pa ako nang hawakan niya ako sa braso. Vincent, nagtatanong na tinitignan ko siya. Pero sa halip na sumagot ay mahigpit na yakap ang tinugon niya sa akin. Sa sobrang higpit ng yakap niya ay para bang ayaw na niya akong pakawalan pa. Itigil na natin to, Jandy. Ramdam ang hirap sa boses niya. Hindi ko na kaya eh. Hindi ko na kayang tiisin ka. Hindi ko na kayang magalit pa sa'yo. Ayoko ng ganito. Hindi ako sanay na ganito ko sa'yo. Gumaralgal ang boses niya. Ang balikat ay nagtaas baba. At kahit hindi ko makita ang mukha niya ay sigurado akong umiiyak na siya. Dahil naman sa sinabi niya, otomatikong nangilid ang luha sa aking mga mata. Anumang oras ay nagbabadya na rin akong umiyak. Dahil naman sa sinabi niya ay otomatikong nangilid ang luha sa aking mga mata. Anumang oras ay nagbabadya na rin akong maiyak. I guess kailangan ko na talagang tanggapin na ganito ko kalambot sa mga taong mahal ko. Na kapag nakita kong umiiyak sila, ay maiiyak na rin ako at kahit hindi pa sila humihingi ng tawad, ay mapapatawad ko na agad sila. Vincent, marahan kong hinaplos ang kanyang likod. Kumalas siya sa pagkakayakap. Saglit na tumalikod para punasan ang mukha at nang muling humarap sa akin ay bahagya pang namumula ang mga mata. Bakas din ang natuyong luha sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kamay ko bago ko masuyong tinignan. Patawad, Jandy. Alam kong kulang ang paghingi ko ng tawad sa lahat ng pasakit. Inilagay ko ang aking daliri sa ibabaw ng labi niya para patahimikin siya. Ako ang dapat humingi ng tawad, Vincent. Sa lahat ng ginawa kong pag-iwan at pagkukulang sa inyo ni Jaya. Ako naman ang humawak sa kanyang kamay. Tuluyan na rin akong lumuha. Patawarin na natin ang isa't isa, Vincent. Bumalik na tayo sa dati. Namimiss na kita. Namimiss ko na ang pagmamahal mo. Matamis siyang ngumiti. Kahit kapwa na kaming umiiyak ngayon ay alam naman namin sa puso namin na tama na ang pagpapahirap namin sa damdamin ng isa't isa. Namimiss na rin kitang mahalin, Jandy. Kaya kung papahintulutan mo. Dahan-dahan siyang lumuhod habang nananatiling hawak ang aking kamay. Maaari ba tayong magsimulang muli? But this time, wala nang iwanan at wala nang aalis. Dahil hindi na ako papayag na may aalis pa. Oo naman. Gusto kong magsimula muli kasama ka at ang anak natin. Magkakasunod pa akong tumango. Tinulungan ko na rin siyang tumayo. Mahal kita, Vincent. Walang araw na hindi kita minahal. Hinaplos ko ang pisngi niya. Gusto kong maramdaman niya ang senseridad sa boses ko. Gusto kong maniwala siya na hanggang ngayon, yung pagmamahal ko sa kanya hindi pa rin natitibag. Hinawakan niya naman ang kamay kong humahaplos sa pisngi niya. Pagkuwan ay dinala yun sa kanyang labi at pinataka ng mga halik. Mahal din kita, Jandy. Hindi naman nawala. Natabunan lang ng sama ng loob. Pero dahil mas matimbang ang pagmamahal ko, kaya yung sama ng loob, tuluyan ang naglaho. Hindi na ako tumutol nang hapitin niya ako sa bewang. Mahal na mahal kita. Anya bago dahang-dahang inilapit ang mukha sa akin. At sa aking pagpikit,
ay ang paglapat naman ng kanyang labi sa aking labi. Sa unay mababaw lang ang ginagawa niyang paghalik. Pero nang tumugon ako at mahinang napaungulay, biglang naging mapusok at malalim ang halik na kanyang ginagawa. Nang matapos ay para akong mauubusan ng hangin sa katawan. Vincent, may kailangan ka pa ring malaman. Ngayong napatawad niya na ako ay wala nang dahilan pa para ilihim sa kanyang nangyari sa akin sa Spain, kung bakit nawalan kami ng komunikasyon noon ng halos 2 taon. Bigla namang nangunot ang noo niya, tila nagtaka sa biglaan kong pagsiseryoso. Pero kahit ganun ay nagpatianod pa rin siya nang hilahin ko siya paupo sa sofa. Nagpakawala muna ako ng malalim na paghinga bago ko isalaysay sa kanyang nangyari sa akin sa Spain. Mula sa simula hanggang dulo ay sinabi ko, wala akong kinaligtaan. At ngayong naisalaysay ko na lahat yon sa kanya ay ramdam ko ang paghinhawa ng aking pakiramdam. Tila lahat ng bigat sa aking dibdib ay nawala. At naniniwala ako na simula sa mga araw na ito ay totoong malaya na talaga ako mula sa bangungot na dulot ni Henry sa aking buhay. 2 taon akong hindi nasisikatan ng araw. Naroon lang ako sa loob ng basement niya at nakakulong. Araw-araw niya akong sinasaktan tuwing tinatanggihan ko siya. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa na makakatakas sa kanya dahil sa inyo ni Jeya. Kayo ang lakas ko. Ang muling makasama kayong dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Tumigil ako saglit upang sumagap ng hangin bago muling nagpatuloy. Si Vincent naman, bagamat tahimik lang na nakikinig ay kita ang pag-usbong ng galit at guilt sa mga mata. Hindi na nga rin ako nagtaka nun kung bakit wala man lang nakapansin ang pagkawala ko. Dahil pinapaalam sa akin ni Henry na nagpapadala siya sa inyo. Walang palya, buwan-buwan. Kaya't hindi rin napansin ni tita ang kinalalagyan ko. 2 taon din siyang wala sa Spain noon. Kaya talagang kahit isang beses noon ay hindi siya nagduda sa kalagayan ko. Pero dahil totoong mabait ang Diyos, hindi pa rin niya ako pinabayaan. Dumating ang araw na nakatakas ako sa puder ni Henry. At pasalamat na lang din ako dahil nakabalik na si tita sa Spain nang puntahan ko siya sa bahay niya. Agad niya akong tinulungang magtago at lumayo. At kahit gustuhin ko mang umuwi ng Pilipinas, hindi ko naman magawa dahil lahat ng ID, papeles at passport ko ay kinuha ni Henry. Nagtagal pa ako ng 1 taon doon bago na ibalik ni tita sa akin ang passport ko. Kaya ako nakabalik dito sa piling ninyo. Tuluyan na akong napahagulgol ng iyak nang maalala ang lahat ng hirap ko sa Spain. Pero alam kong mas naiyak ako sa isiping sa lahat ng pinagdaanan ko ay kinaya kong lahat. Kaya't heto ko't masaya sa piling ng mga taong nagmamahal sa akin. Wala naman akong narinig sa kanya. Mahigpit niya lang akong niyakap. Pagkatapos ay pinakita ko sa kanya ang lahat ng naiwang marka ng pananakit sa aking likod. Nagtatangis ang ngipin niya sa galit. Mariing nakakuyom ang kamay habang nakatingin sa lahat ng marka sa aking katawan. Pagbabayarin ko ang hayop na yon. Matamis ko siyang initian. Hinawakan ko rin ang nakakuyom niyang kamay. Inaasahan ko na ang ganitong reaksyon niya. Hindi na kailangan, Vincent. Kahapon tumawag si tita sa akin para sabihin hindi ko na kailangang matakot at mag-alala. Dahil wala na raw si Henry. Nasawi siya dahil sa drug overdose. Muli niya akong niyakap at ngayon ay hindi na niya itinago pa ang paghagulgol. Samot-saring emosyon ang ipinapakita ng pag-iyak na yon. Galit, pagsisisi at guilt. Isinubsob niya ang mukha sa aking balikat. Patawarin mo ko. Hindi ko alam. Patawad. Shh, tama na. Si Henry nga na malaking atraso sa akin ay napatawad ko. Ikaw pa kaya na sobrang mahal ko? Muli ko siyang hinawakan sa 2 pisngi at masuyong hinalikan sa labi. Sinabi ko lang to sa'yo dahil gusto ko nang makawala sa kahapon. Gusto ko nang magsimulang muli kasama ikaw at si Jeya ko. Magsisimula Vincent's point of view. Lahat na yata ng emosyon ay naramdaman ko na nang sabihin sa akin ni Jandy ang lahat ng pinagdaanan niya. Sobrang galit ko sa sarili ko dahil bakit hindi ko man lang siya pinagpaliwanag? Bakit hindi ko man lang napansin ang malaking pagbabago sa katawan niya? Sana hindi ko inuna ang galit ko.
Ang dami na niyang pinagdaanan sa Spain tapos pagdating dito sa Pilipinas, ganun pang ginawa ko. Hindi ko rin matanggap ang pagkawala ni Henry. Hindi dapat siya namatay agad. Dahil deserve niyang maparusahan sa lahat ng ginawa niya sa babaeng mahal ko. Pero siguro nga mas magandang nangyari na yun sa kanya. Dahil baka kung hindi siya namatay agad, hindi ako magdadalawang isip na hanapin siya sa bawat sulok ng Spain para mapanagot sa ginawa niyang kasalanan. Napakabait ni Jandy. Napaka-pure ng puso niya. Siya yung tao na hindi marunong magtanim ng galit. Kaya deserve niya ang lahat ng kasiyahan at pagmamahal. Kaya hindi nakakapagtakang lalo ko siyang minamahal. At nangangako ako na sa bawat oras naming magkasama, pupunuin ko siya ng pagmamahal. Hindi ko na ipaparamdam sa kanya ang pakiramdam ng nag-iisa. Mamahalin ko siya hanggang sa huling oras ko dito sa mundo. At sabay naming tutuparin ang lahat ng pangarap namin para sa aming anak. Mahal na mahal kita, Jandy. Mahal na mahal ko kayo ni Jeya. Mahal na mahal. Wakas.